God is good. Okay, praise God. Tayo'y dumako sa kanyang salita. Handa po ba tayo? Yes, o sige. Kasi kahit hindi tayo handa, kaya mapipreach pa din tayo. Parang ang dami kong nainom na kape, no? Okay, sige po. Ito po actually para pong part 2 ito ng naibahagi ko po nung last Sunday. So kung narito po kayo, yung title po ng message natin last Sunday ay lumago, okay, or malago at mabunga. Dahil yun po ang nais ng Diyos sa buhay natin, na tayo maging malago at mabunga. So, pagpapatuloy po natin, medyo tinwik natin ng konti kasi part 2. So, patuloy po tayong lumago at mamunga. Okay po ba? Patuloy na lumago at mamunga. Yun ang nais ng Diyos sa buhay natin. And we read from Mark chapter 4, ito'y isang talinghaga na binahagi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. At this is the parable of the sower. No? At babasahin ko lang po, sumandali, yung pong verses 14 to 20 na kung saan in-explain po ni Jesus kung ano ba yung ibig sabihin ng talinghagang iyon. No? So sabi po niya, simula sa verse 14, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas, ay solid to at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga tao namang nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, sabi nyo nga, Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian or pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ikaw yon. Yan, di tayo agad-agad sumusuko. Amen? Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Okay, sabi nga natin, sayang naman. Yan, sayang naman. Again, di tayo yan, ha? Dahil ito yung nais ng Diyos para sa atin, and we keep on declaring na ito yung kondisyon ng ating mga puso. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa o di kay mabuting lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos, amen? At namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ulitin nga po natin, ako ay nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos, kaya't ako'y namumunga ng masagana. Ayan, hindi po lahat umulit, kaya uulitin natin. Ayan, sige. Ulitin po natin, sabihin nyo, ako ay nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos, kaya't ako'y namumunga ng masagana. Alam niyo po ba na napaka-powerful ng ating mga confessions? Kaya nga may mga pagkakataon dito sa church na may mga times na pinapaulit natin yung salita ng Diyos kasi there is power when we declare the Word of God. And I encourage you, church, you do that even at home. Pag kayo po ay nagbabasa ng inyong mga Bibles at meron kayong nakita na talaga namang nangusap sa puso ninyo, gawin niyo pong personal po yung salita ng Diyos at ulitin niyo sa sarili niyo, ulitin ng ulitin. Yung tipong naririnig ng inyong mga tenga at time will come na talaga namang buong, your whole being ay paniwalang-paniwala doon at makikita ang manifestation na yon sa buhay natin. Yes? And so that's good. You keep on declaring that. So, ito yung sinasabi ng talinghagang ito na kung saan, napag-aralan nga natin last week na meron palang 4 na uri ng lupa na ikumpara sa ating mga puso. At kaya nga sabi natin na ang ating puso ay ating responsibility. Do you remember that? Okay, ang puso natin ay responsibilidad natin. At sabi sa Proverbs, to guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Bakit po? Because out of your heart, out of it, will spring forth the issues of life. Ang daming mga nangyayari sa ating kapaligiran at ang ating mga puso ay ating responsibilidad. At napakaganda kasi isa sa mga responsibility natin sa pag-alaga sa ating mga puso natin, ayun bang tayo po ay hinahayaan natin na maging mabuting lupa yung puso natin kung kaya't nandito tayo ngayong hapon na ito, hinahayaan na ang salita ng Diyos ay maitanim sa ating mga puso. Tama po, church?
Yes. Now, if you go further, doon po sa same chapter, at ito po yung aking focus po ngayong hapon na ito, no? Doon po sa verse 26, meron na namang isang talinghaga na shinare si Jesus o di kaya tinuro sa kanyang mga alagad o sa mga tao. At ito po ay patungkol sa talinghaga ng binhing tumutubo. So, sabi ko, parang talagang ang akma siya na part 2 ng ating pinag-aralan nung Sunday. So, ang talinghagang ito ay patungkol naman sa binhing tumutubo. So, punta po tayo sa verse 26. Sabi niya dito, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Sounds familiar? Di ba? Similar siya, no? So, ito na naman. Isa naman itong isang taong naghasik sa binhi sa kanyang bukid. So, farmer na naman. Okay? Obvious na plantita ang nagpipreach, di ba? Okay, so sige, just hang in there. Kasi alam ko po na nangungusap ang Panginoon at patuloy na mangungusap po sa atin. Now, sabi niya sa verse 27, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Meron sa atin dito, natutulog sa araw at bumabangon sa gabi. Maaring yun yung schedule nyo ngayon. Pero alam niyo ang design talaga ng Panginoon sa atin. Matulog tayo sa gabi at bumabangon sa araw, okay? Samantala, ang point dito, ito yon. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam naghasik kung paano. In other words, yung farmer, hindi niya ma-figure out, o di kaya hindi na niya fini-figure out kung ano ba yung nangyayari, yung scientifically na nangyayari, kung ano man yung mga reaction na nangyayari doon, kung papaano yung binhi ay tumutubo at lumalago. Pero habang siya ay natutulog sa gabi at gumigising sa umaga, merong nangyayari sa binhi. Amen? Na nakatanim doon sa lupa. Verse 28, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Yan. So, meron siyang proseso na inilatag dito. And verse 29, sabi niya, kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. So, ayan. Again, it's a very beautiful illustration o di kaya isang parable na kung saan si Jesus, inihantulad niya ang kaharian niya. The kingdom of, His kingdom is likened to. Now, tandaan po natin, church, na tayo po ay hindi lamang naninirahan dito sa mundong ito, while it's true na we are here on earth, pero we are living in this kingdom that is higher than the realm of the natural. Yes? So, kailangang maintindihan natin ano ba yung mga prinsipyo na talagang ginagalawan natin when it comes sa kingdom of God, sa kingdom of heaven. And so, isa ito sa mga talinghaga na kung saan ginamit ni Jesus at in-explain kung paano ba ang kanyang kingdom, nagko-function. So, tingnan natin ang mga pwede nating makuhang mga katotohanan or makikita na katotohanan dito sa talinghagang ito. Number one, katulad ng parable of the sower, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga manggagawa upang maghasik ng kanyang salita. At ano ulit yung kanyang salita? Nire-refer ito sa isang binhi, di ba? Yung binhi po ay ang salita ng Diyos. Doon po sa parable of the sower, generally, sinabi po doon, actually yung naghahasik doon is God Himself. Dito sa parable na ito, ang kanyang ginagamit ay yung kanyang mga alagad niya, mga tao na kanyang ginagamit upang maghasik ng salita. Isa pa pong katotohanan na makikita natin dito sa talinghagang ito. Pangalawa, makapangyarihan ng Diyos. Tayo ba'y naniniwala doon? Very basic, di po ba? Makapangyarihan ng Diyos at ang kaparaanan niya sa pagpapatubo at pagpapalago ay lingid sa kalaman ng naghasik. Grabe kung papaano inayos ng Panginoon. If you're gonna think of it, which is so, alam mo yun, parang it's beyond our natural comprehension, how would this reaction be na kung ang butil ay mahulog doon sa lupa, nagkakaroon ng reaksyon at tumutubo yung butil na yun. It's not just about time, but it's about the reaction kung saan ang butil ay kailangan mahulog sa lupa at nagkakaroon sila ng interaction. Anong ibig kong sabihin doon? Isipin nyo na lang po yung butil ng munggo. Maalala nyo yung ma-experiment natin nung elementary? Di po ba? Di po ba yung butil ng munggo, pag nandun lang po siya sa garapon natin, kahit pa ilang linggo at ilang buwan na nandoon po siya sa garapon, wala namang
namang mangyayari doon, no? Hindi naman siya tutubo. Pero pagka ang munggong yan ay itinanim natin, kaya nga nag-experiment tayo, gumamit tayo ng bulak, right? Lagyan natin ng bulak ng tubig. Nagawa niyo ba yung experiment na yon? Akala ko ako lang. O sige, okay. So di ba? Tapos, binabantayan natin. Siyempre, nalaman natin na kailangan may light, right? May ilaw. Tapos nakita natin na, ay, oo nga, tumubo nga. How much more kung ang pinagtaniman natin ng munggo seed na yon ay sa lupa at diniligan natin at inalagaan. For sure, magkakaroon ng bunga yung munggo seed na yon. So what I'm saying is this, no? Ang butil, kung hindi mo tinanim, ay hindi ito tutubo. Very basic po yan, ha? So, pero pag tinanim po natin, merong prosesong nangyayari na hindi ma-explain ng isang regular na farmer. Pwedeng explain ng isang scientist, yung scientific, yung reaction na nangyayari. But even so, para sa isang magsasaka, hindi na niya kailangan fini-figure out yan. Alam niya na may nangyayari sa mga butil na tinanim niya. Yes? Okay, so tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 9. Sabi niya dito, ako ang nagtanim. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Pablo. Sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen? It is God who gives the increase. Ang ating Diyos ang siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang pagtatanim at ang pagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang kanyang gusali. Kayo rin ang gusali ng Diyos. So, what is the Apostle Paul saying here? Kagaya ng binasa natin, just like the farmer, tinanim niya yan. So, si Apostol Pablo, in-acknowledge siya, ako nagtanim. Isang manggagawa ang nagdilig. Pero sino ang nagdudulot ng growth at increase? Ang Panginoon, ang Diyos. Church, magtiwala tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kami po mga manggagawa, ginagamit ng Panginoon upang itanim ang kanyang salita sa inyong mga puso. Responsibilidad po natin na alagaan yung punlang yan. Pero magtiwala po tayo dahil ang ating Panginoong Diyos, He makes sure na siya ang nagdadala ng growth and increase sa mga punla na naitatanim sa puso natin. Naniniwala ba tayo dyan? And so are we expecting for growth and increase sa mga buhay natin? Amen. Yung puso nyo, yung puso po natin, this is a fertile ground. May ginagawa ang Panginoon sa puso mo, kapatid. You know, for some of you, you might have been in this church for quite some time. Again, we are celebrating 33 years of new life. Maaring iba sa atin dito, 30 years, andito na tayo. We've been here for 30 years, maaring yung iba 3 years or 3 months. Nonetheless, ang Panginoon, meron siyang itinatanim sa buhay natin, sa ating mga puso, at siya ang nagpapalago nito. Amen. Expect natin na gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Amen. God is moving, God is working. Isa pa pong katotohanan na pwede nating makuha or makita dito sa talinghagang ito. Pangatlo po, may proseso sa pagtubo at paglago. Okay? May proseso po na nangyayari sa pagtubo at paglago. Anong sabi niya doon? Doon sa binhi, una daw po ay usbong, pagkatapos ay tangkay, at mamaya hitik na sa bunga. Okay? So, may process. Sabi nga natin, hindi po pwede na tinanim mo ngayon, bukas aanihin mo. Oh my, we are living in a generation na sobrang instant. Grabe. Sobrang instant. Kung kaya't kuminsan, no, a lot of times, hindi lamang minsan, ang isa sa mga bagay na na-challenge ang ating generation na yung patience. Kasi ang nais ng ating mga younger generation, now na. Diba? Ngayon na, tagal naman. Right? Why? Kasi sobra tayo na sa instant. Pero wag nating madaliin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Dahil merong proseso. Amen? May proseso ang Panginoon. Even in this church, I believe that there is a process. God is just moving and working. Hindi po biro ang 33 years. You know, this building took a process to build. Praise God na nandito tayo sa season na to. Amen?
Palakpakan nga natin ang Panginoon at pasalamatan ang kanyang ginagawa. Alam nyo, ang ating mga senior pastors, mga naunang leadership, na sila ang nagsimula. Thank God na naging faithful sila, right? Naging faithful sila sa season nila at they went through this process. Tayo naman ngayon, sa ating time, sa ating season. Salamat na lang na nandito kayo, magkakasama tayo. Okay ba? Pagpapatuloy natin kasi part tayo ng process na ginagawa ng Panginoon. Yes? Amen. There's harvest. Meron pong harvest. Kung kaya't ito po yung ating fourth point na gusto kong i-share patungkol po dito, katotohanan na makikita natin sa talinghagang ito. Merong harvest. Yes, meron tayong eternal harvest. While it's true na itong talinghagang ito po ay hindi po, it's not a salvation, hindi po ito isang salvation na parable. Okay? Ito po ay patungkol sa mabuhay na mabunga, yung kung paano ang Panginoon ay gumagalaw sa buhay natin. But it's also true na when it comes to harvest, meron pong eternal harvest. Yeah? Okay, meron din pong ganun na kung saan alam natin na pag tayo tinanggap natin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, time will come po na lahat po tayo ay mapupunta po sa presensya ng ating Diyos for eternity. Yes. Praise God for that. Ngunit habang nandito pa tayo sa mundong ito, let's also understand na meron pong harvest. Meron pong harvest sa buhay ng bawat isa. Yes? And we want you to anticipate that, talaga may harvest, merong harvest. Bakit po? Dahil may mga punla na naitatanim sa puso natin. I am telling you, the seed is very, very powerful. As you are receiving the word right now, hayaan mo lang kapatid. Again, bukas ang iyong puso. Naririnig mo at nakikinig ka sa salita ng Panginoon. Itinatanim ng Diyos ang mga punla. It's taking root. Okay, una po, nagro-root po yan, nagiging seedling. Okay, sabi niya doon. And then, nagkakaroon ng blade. Alam mo yon, yung may dalawang umuusbong na leaves. Hanggang sa lumalaki po yon at magkakaroon po ng bunga at pwede na siyang ma-harvest. Amen. Praise God. Now, ano naman ang ating parte? So ito nga po yung talinghagang yun yung mga katotohanan na pwede nating makuha. Now, gusto ko pong tanungin tayo kasi ako, for one of the things sa akin, pagka ako'y pinag-aaralan ko pong salita ng Diyos, gusto ko po yung bang, sinasaliksik ko, yes. Sinasaliksik at yung bang iniisip ko, so what's my part here, Lord? Di ba? Ano po yung pwede ko pa pong, ano yung pwede kong gawin? Kasi alam natin na merong parte ang Panginoon at meron din tayong parte. Tama? There's always that eh. May part ang Diyos, pero may part tayo. Yeah? And then yung part natin, susi yan. Kasi nga yung part ng Panginoon, ginawa na niya. Tama? Kaso yung parte natin, kailangan nating gampanan. Kailangan nating gawin. So, ito, ano ang parte natin para tayo ay patuloy na lumago at bumunga? Number one, I believe, ito yung isang parte natin. Kasi again, yung puso natin, alagaan natin, di ba? At yung seed ay nandyan na naitanim. Now, may mga pagkakataon, nire-refer din tayo sa salita ng Diyos na tayo ay, alam mo yun, remember also the story kung saan sinabi ng Panginoon that I am the vine and you are the branches, right? Lahat yan, very similar yung mga yan, patungkol ito sa mga tanim, sa harvest and all of that. So, tayo po, okay, ang parte po natin, number one, ay manatili tayong nakatanim. Manatili tayong nakatanim, okay? At panatilihin nating nakatanim ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Yes? So, dalawa po yan. Una, tayo mismo, manatili tayong nakatanim sa Kanya at manatili rin nating itanim ang salita ng Diyos sa puso natin. Kasi yun yung binhi. Clear po ba? Yes. Sabi niya po sa Colossians chapter 2, verse 6 to 9. Sabi niya dito. Let's read it po sa English version, contemporary English version. Sabi niya, you have accepted Christ Jesus as your Lord. Yes? For those of you who accepted Jesus as Lord and Savior, say Amen. Ang ganda nito, sabi niya, now keep on following Him. Okay? Tinanggap niyo na si Jesus sa inyong puso, sa inyong buhay, bilang Diyos sa tagapagligtas. Don't stop there. Now keep on following Him. Plant your roots in Christ and let Him be the foundation of your life. Look at that. Tayo rin, manatili tayo, itanim natin ang ating mga sarili. Sabi niya, plant your roots in Christ, kay Kristo,
at hayaan mo na siyang maging pundasyon ng iyong buhay. Be strong in your faith just as you were taught and be grateful. Verse 8, don't let anyone fool you by using senseless arguments. These arguments may sound wise, but they're only human teachings. They come from the powers of this world and not from Christ. God lives fully in Christ. So, hayaan mo na ikaw, nagsimula ka sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas, magpatuloy ka, itanim mo ang iyong sarili sa Kanya. Amen? Kagaya noong, yung ubas, sabi natin, di ba, na kung maalala nyo, tinuturo natin at nababasa natin na in order for the fruits to continue or for the fruits to come forth, dapat yung sanga, okay, the branch dapat nakakabit sa vine. I mean, the vine is nakakabit sa branch. Biglang kakanta ako. Jesus is the vine. Okay? Tayo yung branches, tayo yung mga sanga. Siya ang puno. Okay? Ang sanga dapat nakakabit sa puno. Yes? So, ganun din, isang reference din natin, dapat tayo ay nakatanim sa Kanya. Huwag mong i-uproot ang sarili mo from Christ. Pwede pala yun? Yes, maaari yun. Or kung sa puso natin, kung may tinanim naman ang Diyos sa puso natin, hayaan mong tumubo yun. Panatilihin mong nakatanim, no? Yung punla sa puso mo, hayaan mo siyang lumaki at lumago. Don't uproot it. Paano ko i-uproot yung tinanim ng Panginoon sa puso ko? Maaari nating ma-uproot yung mga tinanim ng Panginoon sa ating mga puso kung sa mga pagkakataon na na-challenge tayo sa pamamagitan ng ating mga salita, kinokontra natin ang salita na tinanim ng Diyos sa puso natin. Gets nyo yun? Halimbawa, pumunta tayo sa church, tapos itinanim ng Panginoon sa puso natin na you are righteous in me, sinabi ng Panginoon. Na nabasa ni Pastor kanina during worship. Right? Na tayo ay righteous sa Kanya. Yun ang ginawa, isa sa mga ginawa ni Jesus para sa atin. Yung pagkamatay niya sa krus, binigay niya yung Kanyang righteousness sa atin. O di tuwang-tuwa tayo, wow, I am righteous in Him. At ang righteousness na yan, hindi mo sariling gawa, binigay ng Diyos sa iyo yan. Tapos during the week, eto na, meron kang nagawang bad decision. Nagkamali ka sa isang desisyon mo at ibinulong ng kaaway sa isipan mo. Anong righteous? Tingnan mo yung ginawa mong kapalpakan. Yan, di ba? Nagsinungaling ka sa trabaho. Okay? Tapos, niloloko mo yung sarili mo kasi sinasabi mong righteous ka, pero ganito yung ginawa mo sa trabaho. Naggalit ka sa boss mo at pinost mo pa ito. Okay. Mga haka-haka lang po, naisip ko lang bigla, ha? Okay? So, ano na ngayon yung epekto po nun sa atin? Andyan na yung guilt, andyan na yung condemnation, di po ba? At dahil doon, pwede nating sabihin na, ano ba naman ito? Ang hirap-hirap naman ito, ayoko na. Yan. Tapos sa pamamagitan ng ating mga confessions, maaaring sabihin natin na wala naman palang bisa. O nga, no? Naniwala tayo sa kasinungalingan ng kaaway dahil lang sa isang pagkakamali. Huwag nating hayaan na ma-uproot natin ang salita ng Diyos na itinanim niya sa ating puso in the first place. Amen? Alam nyo, hayaan nyo lang na bumunga yan. Hayaan nyo lang na mag-take root ang salita ng Diyos. Because the longer po na nakatanim ang salita ng Diyos sa puso natin, mas mahirap po itong i-uproot. Babalik ta rin natin yung sistemang yan. Okay? Yung prinsipyong yan. Maalala ko si Pastor Paul Chase, parati po niyang sinasabi, I can easily uproot a mango tree kahit ako lang. Sabi niya. Napakadali daw niyang bunutin ang puno ng mangga kahit nag-iisa lang siya. Mga kapatid, sino po dito ang nakakita ng puno ng mangga? Na tumutubo at namumunga, ay ang laki niyan. Paano kakayanin ng isang tao na bunutin ang puno ng mangga kahit nag-iisa lamang siya? Kayang-kaya mong gawin yan kung ang puno ng mangga ay nasa seed form pa lang. Kung nasa usbong pa lang. Kung usbong pa lang, pwedeng-pwede na yang bunutin. Okay? So, pwede po natin yang i-refer kung sakali po sa buhay natin, umuusbong ang salita ng Diyos, huwag mong hahayain na bunutin yan. Ano mang problema na iyong harapin, don't uproot the Word of God because it's growing in your heart. Maging patient ka sa iyong sarili, kapatid.
Yes? Maging patient tayo sa ating mga sarili. Huwag tayong masyadong, let's not be too hard on ourselves. You know, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga gatherings na ganito at nakikinig sa salita ng Diyos kasi tayo ay binabago ng Diyos. All of us are work in progress. So let's be patient with each other. Yes? Amen. Husband and wives, let's be patient with each other. Amen? Yan, minsan yan, sabi ko sa iyo di ba? Di ba? Nagsisikuhan na. Okay, kailangan nating marinig yan kasi nga kung minsan, yan, amen tayo. Tayo mismo parang naano natin ba, yung bang inuuga natin yung salita ng Diyos na nakatanim sa ating puso. Let's also be patient with our children. Nagpipreach po sa sarili ko, okay? Okay? At kung tayo din po ay mga anak dito, mga adult children, with our parents, let's be patient with our parents. Ay, mas mahina. Wala. Okay. Amen. Maging patient po tayo sa isa't isa. Yes. Anyway, manatili tayong nakatanim. Una, manatili tayong nakatanim kay Kristo, kagaya ng binasa natin kanina sa Colossians. At isa pa, manatili tayong nakatanim sa church. I believe that's our responsibility as well. Amen? Tandaan po natin, patuloy tayong lumago at mamunga. Yun po yung title po ng mensahe natin. Hindi po tayo lalago sa buhay at hindi tayo mamumunga kung ina-uproot natin ang ating sarili. Sabi nga po niya sa awit 92:12-13, Psalm 92:12-13, sabi po niya doon, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, cedar ang kagaya. Kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. In English, sabi niya doon, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Tayo yun, mga kapatid. Tayo yung mga nakatanim dito sa tahanan ng Diyos. At dahil tayo ay nakatanim, manatili tayong nakatanim. Bakit po? Dahil tayo po ay lalago at bubunga. Yes? Huwag nating i-uproot ang sarili natin. Sabi ko nga minsan, I think there was a time na nagturo tayo patungkol dito. Huwag niyong hayaan na tayo ay nakalagay lang sa flower pots. Alam mo yon? Flower pot ka, limited yung growth mo. Ang New Life po, hindi na po siya flower pot. Para na siyang garden. Malaki ang plano ng Panginoon sa simbahan na ito. Yes, God has a plan for other churches as well. But because of course, we're talking about our church, we recognize na may plano ang Panginoon. It's a garden already. No? And so malaki ang ginagawa ng Panginoon. So hindi na tayo, ito pang isang katotohanan patungkol sa mga tanim na yan. Pagka itinanim mo ang isang halaman sa isang garden, talaga naman ang kanyang paglago ay grabe. Whereas pag naitanim mo sa pot, okay, limited yung space, ay pwede siyang maging bonsai. Okay? Alam ko cute ang bonsai. Pero sa buhay natin, buhay Kristiyano, hindi po tayo bonsai. Yes? Okay, dahil ang nais ng Diyos, tayo ay lalago at lalaki. Yun ang talagang full potential ng growth natin. Yan ang nais ng Diyos na makita sa buhay mo, kapatid, at sa buhay ng New Life. Parte ka ba doon? Amen, amen. Alright, okay, so manatili po tayong nakatanim sa church. Isa pa po, no? Okay, ito yung parte natin, manatiling nakatanim. Pangalawa, magtiwala sa process. Sabi nga sa English, trust the process. Okay? Magtiwala tayo sa proseso. Magtiwala tayo sa proseso. It is God who gives the increase in our life. Magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa proseso na ginagawa niya sa buhay natin, which is the process of growth. There is growth and increase. Sabi niya sa Colossians 1:9-10, andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Yes, sabi niya po dito, for this reason, we also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you and ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, look at this, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Merong proseso po. Amen? Kaya, even in this church, we continue to pray for you. We pray for each other. How many of you, you are part of a life group? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Yung mga, ayan. Alright, praise God. In your life group, do you pray for each other? In our life group, do you pray for your pastors? Salamat po. Okay. And we also pray for you. Okay? Now, if you're not yet part, hindi ka pa parte ng life group, eto yun. Manatiling nakatanim sa kanyang simbahan dito sa church, may mga life groups po tayo. Suso din po yan sa ating paglago. Yes?
So you take part. Kagaya ng announcements kanina, if you want to be a part of a live group, punta po tayo sa Next Steps Lounge later on. Mag-inquire po tayo doon. Sigurado ako, andun si Tita Loli. Tas mo yung kamay mo, Tita Loli. Okay. Ayan, ang ating mga talaga namang excited na madami pa po mga live group leaders na pwede niyong kausapin and you can be part of their life groups. Amen. So we pray. We pray for you and ask that you may be filled with the knowledge of His will, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, na tayo po ay lalago maging fruitful in every good work. Dahil alam natin na may proseso na gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. And in the process of growth, kailangan natin ng isa't isa. Why? Kasi hindi po natin kaya na, alam mo yun, yung sa paglago natin na tayo lamang. I was just having this imagination when I was praying about this kagabi po. Tapos naalala ko yung sa farm, no? Alam nyo, pag nagtatanim po yung isang farmer, halimbawa po no, sa farming ng mga gulay, yan, sa mga vegetables. Example po, multi-crop. Okay, multi-crop. So sabihin natin na sa area na ito, ang tanim ay mga pechay. So mga pechay po yan. Tapos dito po naman, kasi magaling yung farmer, dito po naman, itinalim po niya mga mustasa. Hindi po magkapareho yung pechay at mustasa po, ha? Tapos dito po naman, anong gusto nyo? Ano kayo? Mais. Mais, biglang naging mais. Parang iba yun. Pero okay na rin. Okay, mais. Okay. Ang point dito, ito naman, anong gusto nyo? Sino kayo? Strawberry. O siya, strawberry. Okay, although hindi magkaano yun sa weather, pero pwede na din. Ito, ano po kayo? Anong gusto nyo? Ha? Broccoli. Wow, okay. Broccoli. Ang lahat ng kumakain ng broccoli, magsabi ng amen. Yan. So, ganun yun, no? So, may mga ano yan, may mga areas yan. Kumbaga, may mga sections. Inaayos ng mga farmer yan. Right? So, may mga inaayos yung mga process. Ngayon, ang weird po kung biglang meron kang makikitang naligaw. Okay? Ang mais po ay nakita mo nasa pechay, obvious na obvious po yun. Obvious na obvious. Ano nangyari doon? Naligaw. Paano naligaw yung seed na yun? Okay, yun. Maaari na merong bird, no? Tapos tinuka niya yung seed. Tapos pagdating niya doon, naku, hindi niya malunok, nailuwa niya. Pwedeng mag-grow yun. Okay, now, medyo may mga ibang pwedeng teachings doon. But then again, ang point ko doon is, doon sa pag-process at pag-aayos ng Panginoon, like say for example, para sa church po natin, alam po ng farmer kung saan po tayo nalulugar. Yes? At kung saan tayo nakabilang. And there is beauty in the process that God is doing. Magtiwala tayo sa kanyang proseso sa atin. Yes? Kasi ganun siya. Yung pag-aayos niya, alam niya kung saan tayo nababagay, alam niya kung saan yung mga giftings natin and all of that. Kung kaya't we trust in the process that He is doing. Magtiwala tayo at dahil dyan, alam niya pag nag-group niya together itong halimbawa mga pechay, medyo magkalapit ang pechay at mustasa, may mga pangangailangan sila na para sa kanila lang. Okay? Even po yung time, kung ilang buwan po, ilang days bago ma-harvest, magkaiba po ang pechay tsaka sa mais. Okay? Mas mahaba po yung panahon ng pag-aalaga po sa mais. So alam ng farmer lahat yan. You know? And so we trust God in the process. Yes? Dahil alam niya ang kanyang ginagawa, He knows what's best for him. So ano po yung process natin sa ating walk with God? We walk with Him, being filled with His knowledge, and then we become fruitful. Tayo lumalakad, nakasama siya, being filled with His knowledge, and then we become fruitful. And so, we do not rush the process. At sabi din natin, there is beauty in waiting. Tama? Merong ginagawa ang Diyos. Dahil sa proseso, isa po sa mga key sa process ay yung time, yung panahon ng pag-aantay. Now, maalala niyo yung teaching natin last week sa prayer. Do you remember the traffic lights? Diba? At sabi natin, sumasagot ang Panginoon sa ating panalangin. Yun nga lang, ang sagot niya, hindi parating yun ang inaasahan natin. May pagkakataon na ang sagot niya sa atin ay yung red. At pag red, ano yung sagot na yun? No! Pag sinabi niya na no, stop muna. Why? Meron akong, ang best ko ang nasa, I have a better plan for you. Or if it's God, for sure, the best is in His mind for you. Amen? Tapos, yung yellow or orange, ano yung yellow is, wait, sandali, huwag kang magmadali. Why? It might be the right answer, pero hindi pa timing. Okay? Trust the process, may timing ang Panginoon. Of course, ang gusto natin yung green, tama? Gusto natin go parate, pero hindi po pwede. Sa proseso po, may panahon na hindi, stop, may panahon na wait, at may panahon na go. Tama ba?
Yeah, so ganun yun. It's a process. Okay? Sabi, yun ang ating, napag-aralan last time. And in the process, meron tayong tinatawag na, yung oras. So maalala ko po yung isang verse sa Genesis 8:22. It's still related sa farming and it's a very important principle sa ating buhay. Sabi niya doon, hanggang naririto at buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapatid. No? So ano po yun? Sa English po sabi niya, seed time and harvest. For as long as the earth remains, seed time and harvest, it does not fail. Nandyan yan, whether you like it or not. Now, may meron din pong, whenever we teach this, may mga pagkakataon din na sinasabi natin na hinihiwalay po natin yung salitang seed time. Kasi one word po yun sa Bible eh. Pero kung titingnan mo, pwede nga naman natin gawin yun. Seed, time, and harvest. Tama? Yun yung proseso. May seed, may time, at may harvest. Hindi pwedeng seed, kinabukasan, harvest agad. Meron pong element of time. And dun sa element of time, yun yung element, dun natin kinakailangan ang pag-aantay. Yes? Yes. Is it always comfortable to wait? No. May mga pagkakataon na yun natitest yung patience po natin. But waiting is very important. Yes? Kailangan po natin na daanan yung panahon na kung saan tayo ay nag-aantay. Now, mabalik tayo dito sa farming ulit. Okay? Farming is hard work. Napakahirap po ng trabahong yan. Naalala ko yung daddy ko. Daddy ko, he's one amongst 10 siblings na lumaki sa farm. At lahat po sila farmers. Pero dumating sa punto ang daddy ko na nag-decide siya na iwanan ng farming dahil sa hirap ng trabaho. So sabi niya, nung magka-college siya, nakita niyang pagkakataon yun para iwanan ang farm. At nag-aral po siya sa city. Sinubukan po niyang mag-aral kasi hindi niya tinapos dahil nga na-realize din niya na, ay, kahirap pala nito. But nonetheless, it was hard for him. Okay? Dahil alam niya na ang hirap, napakaano ng trabaho ng farming. So one time, kami po ay pumunta po, well, this does not just happen lang naman. It did not just happen one time, but there was this time na sinama ko po si Paul, kami pong family, and the kids were, hindi na sila masyadong maliliit. I think this was like 5-6 years ago, if I remember it right, basta before the pandemic. At bumisita po kami sa farm ng aking late lola, no? And at the time, she was still alive, she was strong, she was farming, okay? At nung pumunta po kami sa farm po niya, sakto po na harvest. Ay, masaya po ang harvest. Okay? And so nung pagdating po namin doon, sabi ng lola ko, gusto mong mag-harvest? Eh, ba natural? Ako sabi ko, opo. Okay? And so we harvested. Ang tanim ng lolo ko at that time was carrots. Tapos yung uncle ko naman ay patatas. Alam ko kung gaano kahirap. Yung carrots po, they have to wait 3 months to 4 months, depende po sa variety, bago po i-harvest. Ganon din po yung mga patatas, around 4 months po. So, pakita ko lang po yung picture nung ginawa namin yung harvest na yan, no? So, syempre, ang dali lang for us kasi kami po ay nag-harvest lamang. Pero alam ko na mahirap yung proseso na ginawa ng farmers, right? So, asan po ba? Ay, yun! Ayan, okay. So, ayan po ako. Ay, natakpan yung carrots ko. Nakatakip po yan. Pero yung una po doon sa may taas, yun po yung nag-harvest po ako ng carrots, okay, na natakpan ng picture. At yung pangalawa naman po, patatas po yan. Ang pag-harvest po ng carrots, you do not actually use any instrument. They pull it. Okay? You just pull it out of the ground. Doon ako na-amaze kasi akala ko may gagamitin akong instrument. Yun pala ipupul lang. Napakalambot po ng lupain po nila doon. So you just pull it. And then yun naman pong sa patatas, kita niyo yung hawak ko, ito po ay parang stick lamang. Now, akala ko gagamit ako ng what do you call this? Yung aho. Hindi pala. Kailangan po na yun nga, yung stick na ganyan. Now, manual po mga kapatid. Okay? If you're gonna look at it, yun pong isang tawag po nilang bed po yan. No? Yung isang bed po na na-harvest po namin ay halos mapuno namin yung isang sako.
Okay. Masaya pagka nag-harvest ka ng one bed lang. Pero kung ekta-ektarya yung i-harvest mo ay nakakapagod po yun. Ganon din po sa carrots. Uy, di tuwang-tuwa ako kasi isang bed lamang. Pero nung nakita ko po kung gaano kalaki ay hindi ko po kinakaya yun. Bakit? Kasi manual nga lang po siya. Now, why am I sharing this with you? Kasi po, sa buhay po natin, ang nais talaga ng Panginoon at ang nakikita po niya sa buhay natin ay magkakaroon ng harvest yung mga seeds po na itinanim po niya. Pero mga kapatid, yung harvest din po na yan ay dumadaan po tayo. In order for us to have a harvest, meron pong proseso. At hindi sa lahat ng pagkakataon, madali po yung proseso. Yes? Hindi po madali, pero fulfilling po yan. Pagka nagkaroon po tayo ng harvest, fulfilled po ang isang farmer during times of harvest. Dahil lahat ng pinagtrabahuan niya, nakikita po niya ang bunga. Nakikita niya ang resulta. Ang tanong ko, church, ilan sa atin dito excited sa harvest sa buhay natin? Amen, amen. Come on. God, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang kanyang itinatanim na binhi sa buhay natin, regardless of how long you've been here in New Life, we encourage you to be faithful to Him. Manatili tayong nakatanim sa Kanya. Wag nating ia-uproot yung mga binhi at mga tanim. Lumalago yan, hayaan mong ma-reach niya yung full potential niya. Why? Because ito yung last point po natin, meron pong harvest. Meron pong harvest na nag-aantay sa buhay natin at humanda po tayo doon. Amen? Sabi nga niya sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen? Ang ani ay para doon sa hindi susuko. Meron po tayong harvest, huwag ka lang give up. Huwag kang susuko. Example po, which, pwede natin gawin sa area ng giving po natin. Pag tayo po ay naturuan at tinanim ang binhi sa buhay natin patungkol sa pagbibigay. Isa po yan sa tinuturo sa atin dito sa church na ito. At nag-respond po tayo tinuro po sa atin ang tithes and offerings, no? Na halimbawa po sa Malakay 3:10, tinuturo sa atin dito to bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Sabi ng Panginoon, try me now in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. You will not have room enough to receive it. So, narinig mo yung salitang yon, tapos nag-decide ka, sige nga, gagawin ko yan. Okay? At itinanim mo ang iyong punla. Ngunit, dumaan ng isang linggo, parang wala pang harvest. Kapatid, don't give up. Patuloy ka lang doon sa ginagawa mong yan. Keep planting your seed. Keep giving your tithes and your offerings. Why? Because seed time and harvest, darating din ang harvest mo. Amen? You trust the process. Okay? It takes time. Yung itinanim mong yan, may panahon. Okay? In order for it to grow and increase. But I guarantee you, the harvest is coming for you. Amen? Amen. Sa isang area lang po yan. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. That's just one area, kapatid. Okay? What about forgiveness? What about pagpapatawad? Releasing yung galit sa ating mga puso. Amen? Pag may instructions ang Panginoon, itinanim ng Panginoon ang punla ng forgiveness sa puso natin. Ay nako, alam ko po, hindi po madaling mag-release ng forgiveness. But I want to encourage you, church, sige lang, hayaan mo lang, magpatuloy ka lang. Kung minsan nahihirapan ka, pero sige lang, hayaan mong Panginoon na, okay Lord, this is so hard, but I release forgiveness right now over that person na nanakit sa akin. Hindi ko mapatawad, hirap na hirap ako, but by your grace, pinapatawad ko siya. I am telling you, harvest will come in your life. And where you will be free. Mapi-free ka at ma-experience mo yung victory and that freedom na, Lord, salamat na lang, nagpatawad ako. Amen. Marami pa pong iba, I believe so. Why? Dahil ang nais ng Diyos sa buhay natin, magkaroon po tayo ng harvest after harvest. So humunda po tayo. Amen. Amen. Praise God. God is good. Okay? God has entrusted this church with so many good things. Alam niyo, maalala ko yung teaching po ni Pastor Josel nung anniversary natin patungkol po doon sa parable of the talents. Bawat isa sa atin dito, meron pong pinagkaloob ang Panginoon sa atin na abilidad at gifts. Amen? Okay? Habang tayo po ay nandito sa simbahan na ito, alam ko po na nais ng Diyos na pag tayo po, dahil tayo nakatanim, ay pwede rin nating itanim yung mga gifts na binigay ng Panginoon sa atin
At because as we do that, mag-expect din po tayo ng harvest. Magkakaroon po ng increase sa buhay natin. Yes? Why? Dahil yun po ang nais ng Diyos. Ganun po ka-faithful ang Panginoon sa buhay po natin. Kapatid, hindi ka mananatili as is. I am telling you, pag inalaw mo ang Panginoon na gumalaw sa buhay mo, at manatili kang nakatanim sa Kanya, at nandun ka sa lugar na kung saan nais niya para sa iyo, you will not remain as is. You will be changed forever. And you will see harvest after harvest sa buhay mo. God will change you, God will use you, God will grow you, God will increase you. Amen? And makikita mo kung paano pa siya patuloy nagagalaw in you and through you. Amen. I pray that you receive something this afternoon. Tandaan po natin, tayo po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Amen. Even as we are stepping into 34 years of new life, na patuloy tayong lalago at mamumunga po sa Kanya. Amen po. Praise God. Alright, let's bow our heads. Let's close our eyes and let me pray for you. Panginoon, maraming salamat po na bawat isa sa amin sa lugar na ito, Lord God, ay tinawag mo. Itinanim mo po kami dito sa New Life dahil po meron ka pong plano, meron kang purpose sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, ang nais mo is for us to grow and increase. And thank you, Lord God, that there is harvest in our lives and even in this church. Patuloy ka pong gumalaw sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakapikit ang mata at nakayuko. At nais ko pong ibigay itong invitation to anyone in this place, kung narito ka at nais mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, dahil dito po nagsisimula ang lahat. Yung magkaroon ka ng relationship sa Kanya, na ikaw, itanim mo ang sarili mo kay Kristo, na si Kristo ay pumasok sa iyong puso. Kung hindi ko sigurado doon, pwede kang maging sigurado ngayon. So kung ikaw yan, kapatid, at nais mo na tanggapin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, maaari bang itaas mo ang iyong kamay at ipapanalangin kita? Simpleng panalangin lang, kapatid. Meron po ba? Or maybe online po. Maybe online. Now, this is what we're gonna do. Lahat po tayo mananalangin. Amen? And even those online, you join us in prayer. Pagtanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, sabihin mo, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin, na ibinigay mo ang iyong nag-iisang anak para sa akin. Tinatanggap ko si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, nakatanim na ako sa iyo, ako ay lalago sa iyo, Panginoon. Amen. Amen. Amen.